Magandang gabi. Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome muli dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, lalo na po sa aklat ng Daniel and Revelation. Bago po tayo magpapatuloy mga kaibigan, mga kapatid sa atin pong pag-aaral, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat Panginoon sa iyo pong paggabay sa bawat isa sa amin sa buong araw. Kami po ay iyong iningatan hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, habang kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita, bigyan niyo po kami ng karunungan at gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang ang lahat ng ito ay amin pong maintindihan at ito po ay kami po ay makapamuhay sang-ayon po sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito sa ating pag-aaral ng salita po ng Panginoon. So sa nakaraan po natin na episode ay atin pong napag-usapan ang patungkol sa restoration ng truth in these last days. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na ibinalik po ng Panginoon yung truth in these last days na niyurakan at tinapakan po for 1,260 years by the little horn power. At ngayon po, since 1844 sa pamamagitan po ng restoration din ng gift of prophecy mga kaibigan, mga kapatid, ay naibalik po ang katotohanan sa bayan po ng Panginoon. So, sa gabi pong ito mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong titingnan itong kasunod po na paksa. Nung nakaraan po ay ating napag-usapan din ang tatlong bagay na nandun po sa tinatawag na Ark of the Covenant na nasa Most Holy Place. Atin pong pinag-usapan ang tungkol sa Most Holy Place kasi nandun po ngayon si Jesus Christ nag-minister for since 1844 mga kaibigan, mga kapatid. Siya po ay nag-transfer ng kanyang ministration. Kaya po, yung kanya din pong bayan at lahat po ng mananampalataya since 1844 ay kailangan din po mamuhay sang-ayon sa mga bagay na nandun po sa Most Holy Place. Pagka tayo po ay nandun ngayon by faith, kasama po ni Jesus Christ. Kaya ang tanong po mga kaibigan, mga kapatid, did God's law was nailed on the cross, So ito po yung isa sa mga pinag-uusapan mga kapatid na marami pong nagtuturo na yung kautusan po ng Panginoon ay naipako na po sa cross at hindi na po natin kailangan na sundin ito pagkat ito ay naipako na po sa cross. So this time mga kaibigan, mga kapatid, titingnan po natin yung dalawa pong law. Dalawa pong law sa Bible, and that is the moral law and the ceremonial law. At kung atin pong titingnan mga kaibigan, mga kapatid, just for yung overview, na ito pong moral law, this is the 10 Commandments, while the ceremonial law, it is about the sacrifices and offerings mga kaibigan, mga kapatid. So sa gabing ito ay atin pong titingnan, atin pong i-compare ito pong dalawang law mga kaibigan, mga kapatid. At titingnan po natin kung talaga bang napako or aling bahagi or aling law ang naipako po sa krus mga kaibigan, mga kapatid. Sabi po dito sa Romans 2 verse 8, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast."
So malinaw po mga kaibigan, mga kapatid, na sinabi po dito ni Paul, no, na sa pamamagitan po ng grasya or habag po ng Panginoon na tayo po ay nailigtas, no, through faith, sa pamamagitan po ng pananampalataya, paniniwala, at hindi po sa pamamagitan ng ating sarili. Ito po ay kaloob ng Panginoon, hindi po sa pamamagitan ng gawa, no? Lest any man should boast, no? Upang wala pong magpapataas ng kanyang sarili. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, we can understand that the salvation was by grace, mga kapatid. No? It is a gift from God. Tandaan po natin yan, mga kapatid. We cannot earn salvation. No? Hindi po natin yun ma-earn. Hindi po natin makuha yun, no? By our own efforts, mga kaibigan, mga kapatid. Bagkus, this is a gift from God. While we were yet sinners, Christ died for us. Nung panahon po na hindi pa po natin hinahanap ang Diyos, nung panahon na hindi po natin kilala ang Diyos, yung panahon na hindi po natin sinusunod pa ang Diyos, ang Diyos po ay nagpakamatay para po tayo na ay maligtas. No? Ibig sabihin, this is unmerited favor, mga kapatid. No? Binigay po ito ng Panginoon ng kusa at hindi po ito, no, sa pamamagitan po ng ating gawa. Kaya titingnan po natin, no, the comparison of the moral law and the ceremonial law. So unang comparison po, mga kapatid, the moral law is called the royal law and the law of liberty. No? Mababasa po natin yan in James 2 verse 8, if you fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. Verse 12, so speak ye, and so do, as they shall be judged by the law of liberty. No? This is called the law of liberty, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit tinawag po itong law of liberty? No? Kasi pag tayo po ay hindi na po slave, no? If we are not already slave of sin, mga kaibigan, mga kapatid, we will live in accordance to the law when we are already at liberty from sin. No? So kung tayo po ay nasa liberty of sin na, mga kapatid, nakawala na po tayo sa kasalanan, we will live in accordance to the law of God. And this is why it is also called the law of liberty. No? Na in short, no, if we are already in Christ, we will live in accordance to the life of Christ, mga kaibigan. And the law, no, this moral law, is called the royal law, for it is also the pattern. Ito po yung description ng ugali or character po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. And it is embossed, no, or it is built on the foundation of love to God and love to our fellow men, mga kaibigan. While the ceremonial law, mga kaibigan, ito po ay tinatawag na law of commandment contained in ordinances. No? Ephesians 2 verse 5, having abolished in flesh the enmity, even the law of the commandments contained in ordinances, for to make himself the twain one new man, so making peace. Hebrews 9 verse 10, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances, imposed on them until the time of Reformation. So makikita po natin yung ceremonial law, mga kapatid. Ito po ay patungkol, no, sa mga ordinansa. Ano ba yung gagawin kung tayo po ay nagkasala? These are the offerings, no? Kung ano ba yung dapat nating i-offer, ano ba yung mga pagkain, ano ba yung paglilinis na dapat nating gawin. It is mostly written in Leviticus, mga kaibigan, mga kapatid. So this is what we called as the ceremonial law. No? This is the first comparison. Pangalawang comparison po, mga kaibigan, mga kapatid. The moral law was spoken by God. No? Ito po ay sinalita po ng Panginoon by God. No? It was spoken by God Himself.
Mababasa po natin ito in Exodus 20 verse 1 hanggang sa 3. Sabi po dito, And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Mismo ang Panginoon po, mga kaibigan, mga kapatid, ang nakipag-usap at ang nagsabi po ng commandment po na ito, the moral law, mga kaibigan. At makibabasa po natin din sa Deuteronomy 5:22, these words, the Lord spake unto all your assemblies in the mount out of the midst of fire and cloud and thick darkness, with great voice, and he added no more, and he wrote them into 2 tables stone, and delivered them unto me. So mismo ang Panginoon po, mga kaibigan, ang nagsalita po, no, sa bagay na ito, sa batas po na ito, the moral law. While the ceremonial law, mga kaibigan, this was given to Moses to speak to the people. No? Binigay po ito ni Moses, at si Moses po ang nagsalita or nakipag-usap, nagpaalam po sa mga tao patungkol po sa mga ordinances na ito. We can read that one in Leviticus 1 verses 1 to 3 at Exodus 24 verse 3. Sabi po dito, and Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgment, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord had said, we will do. So ito po yung kaibahan, mga kapatid. Yung moral was spoken directly by God, while ito pong ceremonial, mga kaibigan, ay binigay po sa kay Moses, at si Moses po, no, ang nakipag-usap. Meaning it is an indirect instruction po ng Panginoon sa kanya pong bayan. Now the third comparison, mga kaibigan, mga kapatid. Yung moral law was written by God's finger on the stone, no? Ito pong moral law, mga kaibigan, or yung 10 commandments, ay sinulat po ito mismo ng daliri po ng Diyos. Mababasa po natin in Exodus 31 verse 18, and he gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai 2 tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. No? Mismo ang Panginoon po ang nagsulat po nito, mga kaibigan, mga kapatid, ng moral law. While the ceremonial law, yung ceremonial law, it was written by Moses in the book of the law. No? So si Moses po ang nagsulat nitong ceremonial law, mga kaibigan. At sabi po sa Deuteronomy 31 verse 9 and 24, and Moses wrote this law and delivered it unto the priests and the sons of Levi, which bear the ark of the covenant of the Lord, unto all the elders of Israel. And it came to pass, when Moses had made an end of writing the words of this law, a book, until they were finished. So sa paraan po ng pagsulat, mga kaibigan, mga kapatid, magkaiba po. Ang moral law was written by God, while the ceremonial law was written by Moses. The fourth comparison, mga kaibigan, yung pang-apat po, no, ng comparison ng moral and ceremonial law po, mga kaibigan, is that yung moral law ay sinulat po, no, or nilagay po doon sa loob ng Ark of the Covenant. Nilagay po yun sa loob ng Ark of the Covenant. Mababasa po natin yun in Deuteronomy 10 verses 1 to 5 at nasa 1 Kings 8 verse 9, mga kaibigan, mga kapatid, na ito po, no, ay nilagay po doon sa loob ng Ark of the Covenant. While yung ceremonial law po, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay nilagay sa gilid ng Ark of the Covenant. No? So you see the comparison, mga kaibigan, ng ceremonial and the moral law, mga kaibigan. No? Kaya makikita po natin dito na yung pinaglagyan, yung isa sa loob, while yung isa naman po ay nasa labas. So makikita po natin dito, no, that this is the fourth comparison of this
ceremonial and moral law. The moral law, no, the fifth comparison, mga kaibigan, mga kapatid, ito pong panglima. Yung moral law existed before sin. No? Yung moral law ay nag-exist na po siya before ang sin. No? Paano po yun? Paano ba mapatunayan yun that it existed before sin? Kung wala pong law or hindi po nag-exist yung law from the very beginning, mga kaibigan, mga kapatid, wala pong pagbabasihan na nagkasala si Adam and Eve, mga kaibigan. Even Lucifer, no? In heaven, as it was presented, no, or revealed in Revelation 12, na siya po ay nakipaglaban, siya po ay nagkasala sa Panginoon. And that is a proof na yung law ng Panginoon has existed, or ito po has existed before sin. Bago po yung kasalanan, nandun na po ang law ng Panginoon. So sabi po dito in 1 John 3 verse 4, whosoever committeth sin transgresseth the law, also the law. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, malinaw na atin pong nabasa that the law of God has existed before sin, mga kaibigan. At sabi po dito, Romans 4 verse 15, because the law worketh wrath, for there was no law, there is no transgression. Kung wala pong law, wala pong transgression. And therefore, transgression, there is sin, existed from the very beginning. Ibig sabihin po, may law po na nag-exist before sin. While the ceremonial law, ito namang ceremonial law, mga kaibigan, mga kapatid, ay binigay po ng Panginoon right after na nagkasala po yung tao. Hebrews 5 verse 1, for every high priest taken from among men is ordained for men and things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sin. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there is a priest that offers gifts according to the law. So ibig sabihin po, yung moral law existed before sin, and the ceremonial law binigay po right after na nagkasala po ang tao. So this is the fifth comparison. Dadako po tayo, mga kaibigan, sa pang-anim na comparison. So the moral law, sa pang-anim po na comparison, the moral law, its purpose is to reveal sin. So yung moral law, mga kaibigan, mga kapatid, ang purpose po nito, ang layunin po nito, ay ipahayag po sa atin kung ano pong ibig sabihin ng kasalanan. Or ano ba yung tinatawag na kasalanan? And sabi po dito sa Romans 3 verse 20, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in His sight, for by law is the knowledge of sin. Kasi ito pong 10 Commandments, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang magbibigay sa atin ng knowledge kung ano ba yung pinagbawal ng Panginoon. Ito po ang magpapahayag sa atin kung ano ba yung standard ng Panginoon. And by that, mga kaibigan, we will know whether we have followed or we have transgressed, mga kaibigan, mga kapatid. So sabi po dito, as Romans 7 verse 7, what shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law said, thou shalt not covet. So ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, ito pong moral law, ito po ang nagbibigay po sa atin ng kaalaman kung ano ba yung hindi kaaya-aya sa harap po ng Panginoon at ano ba yung nais ng Panginoon na atin pong ipamumuhay, mga kaibigan. And the ceremonial law, yung purpose po ng ceremonial law, yung layunin po
ng ceremonial law is to reveal the remedy of sin, mga kaibigan, mga kapatid. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung tayo po ay magkasala at nakalabag sa moral law, ang ceremonial law po ang magbibigay ng instruction sa atin kung ano ba yung dapat gawin upang tayo po ay malinisan, mga kaibigan. So, makita po natin dito, Leviticus 6 verse 7 and John 1 verse 29. Actually, mga kaibigan, mga kapatid, the ceremonial law points out to the death or the sacrifice na gagawin po ni Jesus Christ. That's why, sabi po sa Hebrews, ito pong ceremonial law was just a shadow. No? Shadow lang po ito. Kasi ito pong ceremonial law was instituted or binigay po ng Panginoon. In-institute po ng Panginoon upang magbibigay po sa atin ng kaparaanan kung paano ba tayo malinisan pag tayo po ay nakalabag sa moral law. And aside from that, it is also a promise. No? It is a promise that someone will die for us. And that is Jesus Christ, the Lamb that taketh away the sin of the world. John 1:29, the next day, John seeth Jesus coming unto him, saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Kaya makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, nung pinako po si Jesus Christ sa cross, yung ceremonial law, mga kaibigan, it's a reality, it's antitype, na si Jesus Christ po was already fulfilled. Kaya po, naipako po sa cross. But this moral law remains eternally, mga kaibigan, because this is the standard of righteousness. Dito po natin malalaman kung ano ba yung kasalanan at ano ba yung hindi kasalanan. The moral law, pangpito pong comparison, the moral law is complete, perfect, holy, just, and good. So mababasa po natin ito sa Deuteronomy 5:22. These words of the Lord spake unto all the assemblies in the mount out in the midst of the fire of the cloud and of thick darkness with a great voice. He added no more, and he wrote them into 2 tables of stone and delivered unto me. Psalms 19 verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul, and the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Romans 7 verse 12. Wherefore the law is holy, and the commandment holy and just and good. So, yung instruction po ng Panginoon na hindi po kailangan po natin na magbigay ng honor. We have to honor our father and our mother. That is perfect, holy, just, and good. Thou shalt not kill. That is perfect, holy, just, and good. Thou shalt not steal. Yun po yung instruction po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin dito yung comparison. And also the ceremonial law, sabi po dito, subject to change and made nothing imperfect. Kasi ito po yung mga kaparaanan. Kung halimbawa po, in the ceremonial law, kung hindi mo po afford yung pag-offer po ng isang baka, you can have this alternative na mag-offer ka po ng pigeon, na mas mura po. And there are specific instruction, mga kaibigan, mga kapatid, na nilagay po doon sa Leviticus. Kaya nga po sabi po dito sa Hebrews 7:12 and 18 and 19, for the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. For there is verily this annulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did by which we draw nigh unto God. So dito po natin makikita the seventh comparison.
And we have also the eighth comparison, mga kaibigan, mga kapatid. The moral law is eternal and established by the gospel. No? It is also established by God, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sabi po dito, Psalms 111 verse 7, the works of His hand are verity and judgment. All that His commandments are sure. 111 verse 8, they stand fast forever and ever and are done in truth and uprightness. Mula po sa pasimula, mga kaibigan, hanggang sa ating kapanahunan ngayon, ang pagpatay, halimbawa po, ang pagpatay po ng isang tao ay hindi po makatarungan, mga kaibigan, mga kapatid. Yung pagnanakaw ay kailanman ay hindi po makatarungan. Yung pagbastos at hindi pagbigay galang sa mga magulang ay kahit kailanman hindi makatarungan, mga kaibigan. It is eternal, no? It is eternal, and it was established by the gospel. Bakit po masasabi na it was established by the gospel? Because the death of Christ, yung kamatayan po ni Jesus Christ, is a proof that this law cannot be changed. No? Dahil kung pwede po itong ma-change, bakit hindi po baguhin para hindi po magkakaroon ng pagkakasala? But because this law is eternal, no, only the death of Christ can be a remedy for sin. No? Kaya sabi po dito, Matthew 5 verse 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Lahat po, mga kaibigan, mga kapatid, ay kailangan po matupad sang-ayon po sa kalooban ng Panginoon. Kaya Romans 3 verse 31, do we then make void of the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. No? Pag tayo ba po ay binigyan po ng grace at tayo po ay meron pong pananampalataya at paniniwala sa Diyos, tayo ba ay mamumuhay, mga kaibigan, mga kapatid, na tagalabag ng kautusan? Ibig sabihin ba na nung binigyan na ako ng Panginoon ng grace at nagkaroon na ako ng faith, naging bastos na ako sa aking parents? Or sa pamamagitan po ng faith and grace ng Panginoon, naging magnanakaw na ako? No? Or sa pamamagitan ba ng grace ng Panginoon, ginawa ba ako ng Panginoon na mangmamatayang tao? Ganun ba po ang effect ng gospel, mga kaibigan? No, hindi po. Bagkus, babaguhin po tayo ng Panginoon. And He will give us power through the Holy Spirit, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay mamumuhay sang-ayon po sa Kanyang kalooban. That's why faith and grace establish the law. No? Kaya po pinagpatibay po ng Panginoon at saka ng faith, no? By faith and grace, mga kaibigan, pinagpatibay po ang kautusan. No? Pinagtibay po ang kautusan. Gagawin po ng Panginoon yung pagbabago sa atin na mula po sa pagiging suwail, gagawin po tayo ng Panginoon na masunurin sa Kanya pong kalooban. And that is the power of gospel, mga kaibigan. And we have here, itong ceremonial was temporary and abolished at the cross, mga kaibigan. Bakit hindi na po tayo gumagawa ngayon ng mga offerings ng mga hayop? Or hindi na po natin sinusunod yung Levitical laws, mga kaibigan? It is because Christ was already offered. No? That was already abolished at the cross, mga kaibigan, mga kapatid. Mababasa po natin in Matthew 27 verse 51 na nung namatay po si Jesus Christ, nahati po yung kortina na separate sa holy and most holy place, mga kaibigan, mga kapatid. Isa pong palatandaan na kung saan
ang mga services in the sanctuary, the ceremonial law was already abolished, mga kaibigan. Wala na pong kabuluhan yon. Kung tayo po ay halimbawa magkasala, hindi na po yan ma-remedy by offering animals, mga kaibigan, or giving gifts. Hindi na po yan, mga kaibigan. It is only through faith in Jesus. Kung tayo man po ay nagkasala, Jesus is our remedy, for He was already offered at the cross, mga kaibigan. Wala na pong ibang kaparaanan na tayo po ay maligtas mula nung si Jesus Christ was offered on the cross, and that is the faith in Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin that there is this 7 feast, no? Sa panahon po ng Israel, meron po silang 7 feast, and this is the Passover, no? Na kung saan ino-offer po yung tinatawag na Passover lamb, mga kaibigan, na nagliligtas po sa bayan po ng Panginoon, and this represent the death of Jesus Christ on the cross. At meron po, ang kasunod po noon is the unleavened bread, no? The Feast of Unleavened Bread. At ito pong Feast of Unleavened Bread represents, no, the burial or yung kay Jesus Christ habang siya po ay nasa tomb, no? Unleavened kasi wala pong leaven or wala pong kasalanan si Jesus Christ, no? Wala pong nahanap na kasalanan sa kanya while he was on the tomb, no? Namatay po siya na walang kasalanan. And the next is the first fruit or the wave sheaf, and this represents the resurrection of Jesus Christ, mga kaibigan. At meron pong Feast of the Weeks, no? Ito po ay nagpapakita, no, that it represents the anointment of Jesus Christ in heaven. Ibig sabihin po, tinanggap po yung offering na ginawa po ni Jesus Christ on the cross. And as a token of that approval and acceptance, mga kaibigan, binuhos po ng Panginoon yung Holy Spirit, and that is what we know as the Pentecost, mga kaibigan. And we have here the next one, no, the Feast of Trumpets, na kung saan dito po, mga kaibigan, ay ina-announce yung paparating po na tinatawag na Day of Atonement. And that is that represents the announcement of the work of Jesus Christ, mga kaibigan, yung pag-transfer niya po ng kanyang gawain, which represents the Day of Atonement, ang paglilinis po sa sanctuary, the cleansing of the sanctuary, the ministration of Jesus Christ in the most holy place, mga kaibigan. Yun po ang ina-announce in the Feast of the Trumpets, mga kaibigan. And that also was fulfilled during the great religious awakening during the first and the second angel's message, mga kaibigan. And ang next po nun, no, is the Day of Atonement, na nag-start po noong 1844, mga kaibigan, na si Jesus Christ po ay gumagawa ng last work, no, or last phase ng kanyang ministry in heaven, mga kaibigan. At ito po ang ating inaantay, mga kaibigan, mga kapatid, no? Meron po tayong inaantay. Ano ba yung inaantay natin, mga kaibigan? Ito pong fulfillment of the Feast of Tabernacles. Ang ginagawa po nila dati, mga kaibigan, during the Feast of Tabernacles ay yung mga Israelites, no, iniiwanan po nila yung kanila pong mga bahay at sila po ay naninirahan po sa tent. Kung sa atin pong time ito, ang tawag po natin dito ay parang camping, no? Parang camping. This is Feast of Tabernacles. And this represents na iiwanan po natin itong sanlibutan at tayo po ay mamumuhay kasama po ang ating Panginoon sa langit, no? And this is the last feast, mga kaibigan, na hindi pa po na-fulfill. And we are waiting for its fulfillment.
Last na po ito. No? At ito po ang ating inaantay mga kaibigan, mga kapatid, which will be fulfilled at the second coming of Jesus Christ. Kaya sabi po dito mga kaibigan, Romans 3 verse 31, "Do we then make void of the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law." James 2 verse 10, "For whosoever shall keep the whole law, and yet offended in one point, he is guilty of all." So ito po mga kaibigan, kung tayo po ay sumusunod sa laws na pagmamahal po sa ating kapwa, how about yung pagmamahal po natin sa Panginoon? No? Especially the Sabbath mga kaibigan. Marami po ngayon nag-aangkin na sila po ay naniniwala sa kay Jesus Christ, but they are not honoring God by keeping the Sabbath holy mga kaibigan, mga kapatid. Nakakalungkot po. For this Sabbath is the very heart of the law. Nandyan po yung name. No? Nandyan po yung territory ng Panginoon. Nandyan po yung kanyang title. He is the Creator. Ang kanya pong territory is heaven and earth. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, nandyan po yung seal ng Panginoon. Yan po yung tanda po ng Panginoon. At sa pamamagitan po niyan, sa pamamagitan po ng ating pangingilin sa araw po ng ikapito, yung Sabado mga kaibigan, we will be acknowledged as God's people. Kaya po kahit po tayo ay sumusunod, na halimbawa po dito na binigay po ni Paul, "For he that said, do not commit adultery, and also do not kill." Now if thou commit no adultery, hindi ka man nangangalunya, yet if thou kill, thou art become transgressor of the law. No? Kahit hindi ka nangalunya, hindi ka nagnakaw, pero pumatay ka, you are still transgressor of the law. No? Hindi ka pumatay, hindi ka nangalunya, ngunit nagnakaw ka, magnanakaw ka pa rin. That is also transgression of the law. The point is, mga kaibigan, kahit po natin i-keep yung 9, and if we neglect 1, we are transgressor also of God's law, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya sabi po dito, Matthew 5 verse 17, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass one jot or one tittle, shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, and the same shall be called the great in the kingdom of heaven. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven." Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, wag po natin i-misinterpret yung grace, no, na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The grace that God has provided us, the faith, no, na ibinigay once delivered to the saints, mga kaibigan, mga kapatid, wag po nating gawing excuse that we will not follow God's commandment, mga kaibigan. Why? No? Dahil ang purpose po ng grace and faith is for us to give us power, to give us access to God, that we can ask Him na atin po siyang matawag at mahingan ng kapangyarihan na tayo po ay makasunod sa kalooban po ng Panginoon. It is the power that will enable us to become sons and daughters of God, mga kaibigan, mga kapatid. That is the purpose of grace na ibinigay po ng Panginoon sa atin. May the Lord bless us, mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral, and sana po, no, ay tayo po ay na-bless, at bago po tayo magtatapos, mga kaibigan, mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin.
Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Marami pong salamat sa iyo pong pagmamahal at kami po ay iyong iningatan hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, marami pong salamat sa mga paalala mula po sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu at sa iyong habag na kami po ay mabigyan ng lakas, mabigyan po ng endurance na kami po ay makasunod sa iyo pong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban po sa inyo. Linisan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na magapi po ang aming kahinaan. Panginoon, kayo din po ang mag-bless sa mga viewers kung sila po ay mayroong karamdaman, mayroon po silang mga pagsubok na dinadaanan. Sana po ay bigyan niyo po ng pag-asa at kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin, pati na rin po ang iyong pag-iingat sa amin sa buong gabi at ang kapatawaran sa lahat po ng aming kasalanan. Ito pong lahat ay aming inaasahang matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa atin pong pag-aaral sa gabing pong ito. At nais ko pong batiin ang ating mga viewers kay Sister Chit de la Paz at ganun din po si Brother Chris O'Malley at si Sister Gliceria Rillermo. Marami pong salamat sa inyo pong panunood sa atin pong pag-aaral sa gabi pong ito at ganun din po sa atin pong sa mga nagbigay po ng reaction kay Ma'am or kay Ninang Rosabilia E. Domingo, ganun din po sa kay Sister Melanie Salazar, Brother Sir Alvin Padagas, Pastor Jesse O'Malley, Sister Mitz Ragas, sa aking kapatid Jericho Wanse. Ganun din po kay Brother Junry Bruce Sakal, kay Isaac Nyabuto. Ganun din po kay Brother Jezreel Bachicha and Brother Liv Loses. Marami pong salamat mga kaibigan sa inyong pong pagsama at magkita-kita po tayo kung kalooban po ng Panginoon sa Biyernes. Kasi bukas meron po kaming lakad hanggang sa Huwebes. Hindi po tayo makapag-broadcast. May the Lord bless us all and sana po ay ingatan po tayo ng Panginoon sa gabi pong ito. Once again po, good evening sa ating lahat at tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Amen.